Eto na nga mga kababayan ko. Nako. Mga kababayan ko, ha? Eto na. Mas maraming ebidensya labang kay Sara Duterte. Pasok! Sara! Testigo ang inaasahang ilalabas sa Yun na. ikalawang linggo ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Dahil dyan, mas hahaba raw ang araw ng Nako! paglilitis. Tatagal na naman. Marami na naman tayong gastos ba? Rolly Abad. Diba? Elvira Garcia. Shindy Coker. Abon ako. Jojo Chavez, marami na naman kaming gastos din eh. Walang iya. Hayop na to. Yan. Putang inang nakaberde na yan. Talagang siya ang dahilan ng imbis makatipid, tayong mga Pilipino, gumagastos tayo dahil sa kanyang hayop na yan. Wala naman tayong pakinabang kay Sara Duterte. Di ba? Wala tayong pakinabang, Hoyas. Alpi Hamin, Ewan ko sa inyo, baka may pakinabang kayo. Siyempre, yung mga nakikinabang dyan, yung mga hinampil na mga sumusuporta, siyempre, mga kumikita yung mga hayop na yan. Kaya okay lang sa kanila. O, kita nyo. Hahaba na naman ito. Bakit? Maraming mga witness ang lilitaw mamaya. Ryan Uy. O kaya, agahan na natin ang pagla-live. Maya-maya lang, mag-uumpisa na sila. Nakatutok na naman tayo sa hayop na to. Dadalo kaya si Sulay kang kamukha ni Matutina? Kamukha ni Matutina yun, sige, tuloy. Mas maraming testigo ang inaasahang ilalabas sa ikalawang linggo ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Dyan, mas hahaba raw ang araw ng paglilitis. Nasa frontline ng balitang yan, si JC Cosico. Kita nyo mga kababayan, hahaba yung litis, mga kababayan. Diyos ko. Hanggang sa mangyayari? Magsasawa si Jojo Chavez. Di ba? Sa una, di ba? Sabik tayo kung ano mangyayari. Darating ba si Sulaika? Darating ba si Sara? Sino ang mga witness? Ganyan yung mga nasa isip natin, no? Kapag yung mga inaasahan natin, hindi natin nakita, madidismaya tayo. Alam nyo kung ano ang mga mababanggit nyo? Nasisense ko. Hulaan ko, gusto nyo? Yung iba dyan sasabihin, putang ina, ba't wala si Sulaika? Hayop! Di ba? Hayop talaga itong kampo ni Sara na ito. Abay, imbitado si Sulaika eh. Bakit wala? Pero karamihan dyan, yun, sakto, Jerby, putang ina, bakit wala si Sulaika, Maring Joji? Di ba, Ay, nako. Di ba? Ito na. Roberto Iscanio. Oy, Maring Joji, mag-like ka. Mag-like ka! Nakikita ko, hindi ka pa nagla-like eh. Di ba, Maki Pulido? Oo. Pero nyo, pati si Maki Pulido nanonood sa atin, Di ba, Gonzalo Berano? Di ba, Bibo Mi, Danilo Oy. Good morning sa'yo. Jerry Taiwan, mag-ingat kayo dyan. Ito na! Pundasyon pa lang daw ang mga testimonya ng unang testigo na si NBI Senior Agent John Mark Galilong ayon sa House Prosecution Panel. Para yan sa Article 4 ng impeachment case, ang umano'y pagbabanta ni Vice President Sara Duterte laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Sabpi na pa lang, siya ni Tangke. Sabpi na pa lang yun. Di ba? STF up next, Di ba? Di ba, Shokos? Hindi pa. Sabpi na pa lang. Ngayon, kapag hindi dumating, alam mo namang mga hinampil yan di ba? Or baka dadating si Sulaika, sabi nga ni Marites Musni, na kasama si Buday. Tapos magdadrama, mag-iiyak-iyak silang dalawa habang nakasubsob sa Puday. Di ba mga kababayan? Habang nakasubsob siya. Di ba ganon yung iyak-iyak ni Sulaika?
habang nakasubsob sa puday ni Buday. Putang ina mga drama netong dalawa na to no? Camera, pasok ba? Pasok. General Torre, pwede ba papasok mga cameraman? Ano po yun, ma'am? Ano po yun? Yung mga cameraman ba, pwede bang pumasok dito? Kasi kailangan namin kailangan makita yung drama ni Sulayka. Si General Torre naman, camera, opo ma'am, camera, pasok! Light, camera, action, iyak na Sulayka. Si Buday naman, hinarap yung puday. Habang kinukurot niya, habang hawak ni Puday, sige na, iyak ka na, putang ina, umiyak ka na. Putang inang drama ito, mga kababayan. Natatawa na lang talaga ako pag naalala ko yung mga ganung eksena, no? Kayo, hindi ba kayo natatawa? Putang ina. Ay, bobo na lang talaga, naniniwala pa rito di ba? Ewan ko sa ganong mga eksena, biruin ninyo, may naniniwala pang natitira. Ito lang. Alam nyo, ito talaga yung magandang gamot, Yung magandang gamot, yung lagi kang tumatawa sa umaga, 'Di ba? Admin Alexandre, Ito talaga yun, BMB Joby. Ang pinakamabisa na pantanggal at pampalakas ng sakit, pantanggal ng sakit at pampalakas ng katawan, mga kababayan, tumawa tayo ng tumawa. Ganon! Di ba? Yung tatawa lang tayo ng tatawa, putik na yan, biruin mo, bumengbang ka kagabi. Tapos, nabengbang ka kagabi. Bumembang at nabengbang ka kagabi. Para sa babae at lalaki yun Paggising mo ng umaga, syempre ganadong-ganado ka. Di ba? Kaya nga sabi nila, paggising mo ng umaga, blooming na blooming ka. Pero kapag bitin ka, nako, Diyos ko. Sigurado, yung mga babae, pag nabiting kayo, sigurado, nako, sunog ang itlog at hotdog. Pero kapag ay nako, sulit na sulit, yung bang talagang solve na solve, putik na yan, hindi lang hotdog at itlog, ang lulutuin nyo may extra pa yan. Habang nagluluto kayo, may pakanta-kanta ka pa kayong gano'n. No. Pero kapag ka bitin, pagka kayo nabitin o wala, ay putik ang maririnig mo, tiring! Blagag! Tayo lang yan, Bakit kayo ganun? O hindi, naisip ko lang, pabayaan muna natin si Buday. Tanong ko nga lang sa inyo, kayong mga babae, bakit kayo nagdadabog tuwing umaga pagka... Imbis na kailangan blooming kayo, Imbis na blooming kayo, puta na, sabog-sabog yung mga itsura nyo. Duruin mo yung mga tunugan ba lang mga yung mga kawali, tsaka yung aklo, sandok. Puta, tumutunog talagang gano'n, imbis na yung, di ba, natutulog pa yung jowa nyo, asawa nyo, partner nyo, natutulog yun Kapag ka na-solve kayo, ang maririnig, parang mga kanta, nagkakantahang mga anghel sa kusina. Di ba? Parang may mga trompeta na mga sinasabayan ng awit ninyo, gano'n, Pero kapag kabitin, ayun, puta. Gagano ka na lang, ano nangyayari sa kusina? Di ba? Eto na, tuloy-tuloy na tayo, kayo talaga. Gustong-gusto ni Jojo Chavez ang ganyang mga
kwento. Mag-like na yung mga hindi pa nakakapag-like, ha? Sige na, bawi na lang kayo. Ano ba? Kaya naman uso ang better luck next time. Diba? Ang Hiliton Untalan, Newsing, ganun yun. Better luck next time. Diba, Sarah Digdig Guzman? Kayo mga taga-Hong Kong, mag-ingat kayo dyan. Ito na. Wala na, ha? Kaya dapat talaga makadalawa 3 beses. Katawan ang mga... Alam mo, depende sa babae yan kasi. Hindi pare-parehas. May matagal, may mabilis, may tuloy-tuloy. Diba? Tama ba? Tama? Girls! Tama ba? Pakiramdam ko, si Buday ganyan eh. Si Buday, tuloy-tuloy yan. Pagka, tuloy-tuloy, hindi humihinto. Di ba, no? Tuloy-tuloy yan. Promise. Nandiyan na ba si Aichang Arnold Lopez? Ay, nako, ang aga-aga, boss. May ikaw talaga. Lunes na lunes. Mamayang gabi na nga natin talakayin yan, ha? Nag-iinit yung katawan ko. Baka mahintutong live na to. Sige na, Buday? Pasok! Ulitin na natin. Mas maraming testigo ang inaasahang ilalabas sa ikalawang linggo ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Dahil dyan, mas hahaba raw ang araw ng paglilinis. Nasa frontline ng balitang yan, si JC Cosico. Nako. Pundasyon pa lang daw ang mga testimonya ng unang testigo na si NBI Senior Agent John Mark Calilong ayon sa House Prosecution Panel. Para yan sa Article 4 ng impeachment case, ang umano'y pagbabanta ni Vice President Sara Duterte laban kay Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta at dating House Speaker Martin Romualdez. Okay. Kaya bukas, mas palalakasin daw ito ni NBI Regional Director Jeremy Lotok na siyang tatayo sa witness stand. Itong mga darating na linggo, ang makikita natin yung bahay na mismo ang itatayo. Detalye raw kasi ni Lotok ang resulta ng investigasyon sa nasabing video ng pagbabanta umano ng bise. Usapin naman daw ng authenticity o kredibilidad ng video para kay House Prosecutor Laila de Lima, wala nang dapat pagdebatehan. Dahil ang mismong defense team ng bise, ginamit ito sa impeachment court. Yun na nga yung sinasabi ko sa inyo, di ba? Sinasabi ko na nga ito eh. Matagal ko na sinasabi. Ano pa ba dapat natin pagdebatehan dyan sa video ni Buday? Kayo naman eh, ito namang mga depensa, mga engot-engot ba kayo? Di ba no, Delia Shakoko? Biruin ninyo, ito yun mga kababayan, pakinggan nyo ho ako ng very saglit. Mga kababayan ko, yung pagtatalunan pa nila, yung video kung totoo o hindi na kailangan. Una, lumabas yun sa napakarami ng channel, social media, mainstream media. Yung putang ina. Yun, yung pagbabanta ni Sara. Hindi na kailangan pagdebatihan yun eh. Bakit? Okay, sinasabi ng depensa nasan yung original? Kung di ba naman mga gonggong ito, ginagamit din nila na kanilang depensa yung pong mga video. Kaya nga ho, ngayong araw si Sulaika ay pinatawag dyan sa hearing dahil binanggit mismo ng depensa si Sulaika habang umiiyak. Nagrurungaab siya. Nakuha nyo, mga kababayan ko nakuha ninyo. Ganun Ewan ko dito sa mga ito. Kung anong gustong palabasin. Ginagamit nyo nga na ebidensya na. Nagque-question pa kayo sa pinapakitang video ng prosecution. Kung di ba naman kayo mga gonggong, Tapos kapag hindi nyo gusto, may pa-walk out kayo. Saan kayo nakakita ng ganon? Feeling naman nito si Attorney Season, magagaya yung dati na may pag nag-walk out, may magagalit.
Tapos, puring-puri nila yan, si Attorney Season. Yung mga DDS ba? Di ba? Puring-puri nila. Ewan ko dyan sa mga yan. Oo. Ay ngayon, naglalabasan ni, ano ba yan? Asawa? Anak ba ni Joma Season? Di ba, mga kababayan ko? Anyways, hindi na uso yung pag may nag-walk out, may people power. Tatanga-tanga nyo talaga eh, no? O, ang dami nilang drama. Lahat na lang ng mga nangyari ng nakaraan, sinubukan nila eh. Mag-walk out ka. Sige. Sige po, mahal na buday. Lahat gawin natin. Sige po, mahal na buday. Di ba mga kababayan, walk out si Attorney Season, no? Oh, di ba? Sabi ni Attorney Ligutan, wait, hindi man lang nagpapaalam yan yung babae na yan, si Attorney Season. Bastos Attorney Ligutan, siyempre tinitesting, baka may people power pag may walk out. Kau naman. Kasi sila mismo, yung kabila, napansin nyo po, na actually nagpakita rin po sila ng certain portions of the video. So admission po yon, nagpapakita na wala silang kine-question sa pagdating sa issue ng authenticity. Oh, correct! Di ba? Wala nang issue yun pagdating doon sa authentication o authenticity nung video. Demoy, di ba? Mga unggoy eh. Pinapatagal nyo lang eh. Sabi ko nga mga kababayan, wala naman talaga sila daladalang wala sila daladalang mga evidence. Oo. Walang dalaang ang defense ng evidence. Manggugulo lang talaga sila dyan. Di ba? Oh, ano sabi ni Sara Duterte? Blood, but ini. Naalala ko pa yun eh, mga kababayan, yung sinasabi niyang blood, but ini. Di ba? Oh. Una nang iginiit ng kampo ni VP Sara na freedom of expression ang ginawa o manong pagbabanta. Sa mismong trial naman, bumuelta ang defense team na kailangan mo ng papasok na mga kababayan yung freedom of expression. Parang ganun yun mga kababayan O, sabi nila kalayaan daw nila yon sa malayang pagpapahayag. So pwede na nating mga kababayan, putang ina ninyong lahat mga Duterte. Ikaw Digong, ikaw Sara Duterte, ikaw Pulong Duterte, ikaw Baste Duterte, ikaw Katie Duterte isang gabi. Putang ina yung lahat! Ganon, pwede? Oh. Pag namatay ako, tandaan nyo. Pag namatay ako, mumultuhin ko kayo. Lang yan. Di ba mga kababayan, para bang gawin na nating normal yung pagbabanta kasi may freedom of expression tayo? Ganun ba yon mga kababayan? Aba mga kababayan, putang ina ng mga yan. Naging normal na nga lang ang pagmumura sa social media dahil sa kanila eh. Di ba? O sige, pinagbigyan na natin. Kung ganyan ang gusto nyo, murahan na lang tayo. Di ba? O, hayaan na natin. Nandyan na. Pati ba naman pagbabanta gawin nating normal mga kababayan? Nasaan naman ang katinuan ninyo? Mukhang itong mga abogado ni Sara, kulang na lang iuntog nila sa simento yung mga ulo kasi nahihirapan na. Ako naniniwala kaya nag-walk out yun si Season eh. Hindi niya nakinayang pangatwiranan si Sara eh. Di ba mga kababayan? Kayo, isipin nyo maigi. Yun mga kababayan. Sa madaling salita, ibig ko sabihin, papayag ba tayo na maging normal na lang lagi yung mga ganyang mga pananalita at nanggagaling pa sa Vice Presidente kung sa ama niya naging normal yung pagbabanta, yung pagmumura, yung pagpatay, naging normal. Ngayon si Sara pwede na gawin na rin na normal yung magmurat, magbanta, kababaing tao, daig papokpok sa ermita.
Sorry na. Sorry naman sa mga taga-Ermita, baka maano tayo doon Oo, maban. Iban nyo nga yan yung vlogger na si Mike Cervera sa lahat ng mga establishmento sa Ermita, ban yan, ban. Totoo naman mga kababayan Di po ba mga kababayan? Wag na dun sa wala na gaanong beer house kasi sa Bukawi. Dito na lang siguro sa may saan ba may bar? Hindi siya Malate lang Di ba no? Sa Malate lang talaga Sa Mabini. Totoo mga kababayan. Bakit? Talaga namang maihahanlin tulad natin si Sara Duterte sa isang pokpok. Kung magsalita mga kababayan, daig pa niya ang pokpok! Pokpok saan? Sa may Ermita. Diba? Just like yours, Papa. Uy, yung mga lalaki, mag-ingat kayo Baka madenggoy kayo Marami diyang mga ladyboy. Yung mga nagpatabas na, yung mga yung mga hotdog naging tilapia na gano'n. Di ba mga kababayan? Oo. Yun mga kababayan ko. Sige tuloy. Ng context kung bakit nasabi ito ng bise. Ah. Pero para sa House prosecution, There's no such thing as conditional threat because threat is Correct. Threat is threat. Ito naman si Sarah, ang dami mong pampalusot. Oo, ang banta ay banta, 'di ba? Walang breeding Ito pakits matchas Nang inantong si Kaya alam nyo, kahit mura-murahin nyo si Sarah, wala namang problema dyan Kaya putang ina mo, Sarah Sorry sa mga siguro naman yung mga bata ay nakapasok na sa eskwela. hindi rin umano nakipagtulungan ang kampo ng bise ng imbestigahan ng NBI ang umano'y Oplan Romanov. Ayan. Wala pang tugon ang defense team sa mga pahayag ng prosekusyon. Totoo yan. Meron kayong pa-Romanov. Boy, attorney season. Sagutin nyo yan. Nag-iisip pa kayo ng alibay dyan, hindi nyo napaghandaan. Yung Oplan Romanov daw, kasi mga kababayan, yan po yung hango sa ibang bansa na buong pamilya pinatay. Ngayon, ginagamit na itong kampo ni Sarah na kaya daw niya nasami yun dahil nga daw doon sa banta na para bang Oplan Romanov. Mga kababayan, nung iniimbestigahan yan, hindi man lang nagpunta si Sarah doon para magbigay ng kanyang testimonya. Yan ba yung seryoso na meron talagang ganong threat siya? O gawa-gawa lang talaga nila, di ba, mga kababayan? Oo nga, suspended naman. Oy, mga bata, huwag kayong gagaya sa mga pangmatanda lang ang pagmumura. Tsaka na kayong magmura pag matanda na kayo, yung mga bata, yung mga anak, yung mga apo ng mga nanonood, pasintabi sa inyo, oy, mga bata, ito ay pangmatanda lang ito. Kaya nga nakaset ito, not for kids. Kaya kayong mga bata, bawal sa inyo makinig dito. Baka mamaya nagsusulok kayo dyan sa mga sulok-sulok. Dala-dala nyo yung cellphone ninyo. Tapos pinapanood nyo ako. Tapos habang pinapanood nyo ako, ang gwapo ng vlogger. Hindi na kailangan nyo na. Hindi na kailangan. Oo. Paglaki nyo, tsaka nyo gayahin yung ginagawa namin. Di ba, no? Ito na. Bukod sa NBI Regional Director, isasalang din sa witness stand ang mismo Chief of Staff ni VP Sara na si Attorney Zulaika Lopez na sa ngayon ay isa palang regular na witness. Pwede siyang gawing hostile witness. Ayan na mga kababayan. Ayan na. Ayan na. Pero mangyayari lang yan kung magmumosyon ng prosekusyon. Na? Kapag hostile witness, ibig sabihin may conflict of interest ang testigo sa ini-impeach na opisyal. Base sa Court Rule 132, Sections 10 to 13, kapag hostile witness, maaaring tanungin ng leading questions o tanong na nakaporma para ipahiwatig o idirekta ang inaasahang sagot. Ayan na. Sabi ni Mers, paano to host? 16 votes ang kailangan.
Wala kang pananampalataya. Alam mo, kapag ginusto ng ating amang lumikha, walang imposible. Oo. Si Pilato nga, kita mo, hindi nga nagdesisyon eh. Di ba? Oo. Kapag ka ginusto, walang mangyayari. Kapag tinakda, walang mangyayari. Talagang mangyayari na yan. Ngayon, kung tinakda na maa-acquit si Sarah, ano magagawa natin? Alangan naman na ipapilit natin yan, di ba? Pero ako naniniwala na tinakda na si Sarah matuluyan na mawala. Dahil hindi kailangan ng Pilipinas ang isang magnanakaw na katulad ni Sarah. Sabi ko nga sa inyo, bagay na bagay magsama yan dalawa eh. Sino? Dapat silang dalawa nag-asawa eh. Nino? Ni Martin Romualdez. Silang dalawa. Kapag kayan, nag-asawan dalawa. Lintik na yan, mga kababayan. Oh, baka pati buong mundo pag nakawan nila eh. Ganong kalupit, yan dalawa na yan. Ganong kalupit. Oh, sige na, eto na. Paano host kung siya ang malabo na, huwag mo nang asahan. Suntok sa buwan na yan. Oo. Pag nasuntok mo yung buwan, baka sakali pa. Huwag nyo nang asahan na maging presidente si Sara. Kita nyo naman si Nanay Lenny pumapantay kahit hindi pa nagdideklara. Si Idol Rapi Tulfo, na best friend ni Libayan. Kita nyo naman mga kababayan, hindi pa nagdideklara. Mas mataas na yung rating ni Rapi Tulfo ngayon. Paano pa mananalo si Sara? Tanong ko sa inyo, tumaas na ba yung rating ni Sara? Wala, pababa ng parang spaghetti. Tapos sasabihin nyo, ibaba na ito, kasi may survey ang Publicos. Kanino ba yung Publicos? Di ba sinabi ko sa inyo, pag uwi ni Pangulo, gagawa na naman sila ng survey. Pababagsakin na naman nila ang rating ni Pangulo. Yun ay kasinungalingan. Yun ay nira ng inyong kaisipan. Yun ay panggagaslighting. Yun ay panlilin lang. Para isipin ninyo na na walang nang naniniwala kay Pangulo mga gonggong pala kayo Sige nga, kung kayo talaga'y marami, kung talagang galit ang tao kay Pangulo, nasan na kayo? Sana nasa EDSA na kayo. Diba? Ilang rally na yung ginawa ninyo. Sokdo lang gamitin nyo pa yung rally ng kapatiran ng INC. Ano nangyari? Diba? Ano nangyari? Ngangay! Sige na, tuloy. Hindi, yung bago Publicos yun. Ano ka ba? Sa Miyerkules naman, balak isa lang si House Legislative Security Bureau Executive Director Captain Belinda Bello. Ayon kay Impeachment Court spokesperson Attorney Reggie Tongol, posibleng mas humaba ang bawat araw ng paglilitis. Yan. So, we expect siguro a long trial date on Monday. Ito namang mga DDS, ito namang mga DDS, mga kababayan, tingnan nyo sila. Sipin nyo may gito sasabihin ko Kapag kabaha ang Metro Manila, kita nyo, wala nang baha ang Araneta. Binaha mga kababayan ng Davao City. Halos malunod na yung mga tao doon sa baha. Nasaan yung mga DDS na putang inang galit na galit sa flood control? Sige nga, hindi nyo ba naiisip yan? Nasaan ang mga DDS na bobot tanga na na sumisigaw, "Ay, ang flood control!" Diba? "Ay, ang flood control!" Grabe, no? Mga bobo, no? Ito, mga kababayan, sabi rito. Host, may kaibigan akong DDS. Kita mo? Sabi niya, pagkaupo ni Sayad, kung siya manabalo, mababalo, mamamatay na ba ang asawa ni Sara? Mababalo ka mo? Ano ba? May mga abogado ron na ipa-disbar at mga vlogger alam mo, kapag naniwala ka sa bobo, Mers, mas bobo ka.
Oh, ganun yun, di ba? Oh, ang naniwala sa bobo, mas bobo. Kaya mas bobo ka. O naman yung mga paandar mo, halatang-halatang DDS ka naman eh. To try to finish the rec examination. Hindi kami katulad ng mga vlogger nyo, mga bobo yung kaya kahit na paandaran nyo ng ganyan, hindi mahahalata. Ang naniniwala sa bobo, kapwa mo bobo, mas bobo ka. Tanga-tanga. Cross-examination, the redirect examination, and the recross examination. Bukod sa mga testigo, bukas inaasahan ng paghahain ng memoranda ng prosekusyon ng depensa kaugnay ng hilig na ipasabina ang tax records at bank records ni VP Sara at ng kanyang asawang si Attorney Man Scarpio. Ayan na! O, lahat na! Imbitahin nyo na! Di ba, no? Di ba? O, bakit? Ibig mo ba sabihin, pag taga Ilocos, lahat matatalino? Sige nga, kahit pa taga Ilocos ka eh. Nakita mo si Puki? Nakita mo si Atty. Respicio? Tignan mo naman yung mga kulay na yan. Kim Magat, nga Ilocano, pero tingnan nyo yung Diba? Huwag nga kami. Yung mga dahilan, pambobo, putang ina, Taga Ilocos ako, kaya hindi ako DDS. Ulol! Our beloved Boss Mike Cervera